Lesson number 7 naman tayo sa youth ministry. Ang ating pag-aaralan ay tungkol sa kung paano tayo magkakaroon ng effective na youth ministry. Kailangan natin malaman ng mga ito kasi ang dami kasing nag-establish or nag-start ng youth ministry na hindi siya effective. Basta sinabi ng head pastor, nag-assign siya ng isang mapagkakatiwalaang leader sa kanilang church, tapos sinabi na, brother or sister, mag-start ka ng youth ministry sa church natin. So, ganito yung gawin mo, ganyan gawin mo. And so, dahil sa excitement na gawin ito, ay mas nadagdagan tuloy ng problema ang church dahil sa maraming mga bagay na dapat ay nalaman pa sana bago nag-start ng ministry. Kaya para maiwasan natin yung mga ganong problema sa church na imbis na makatulong sa church sana dahil magkakaroon ng panibagong ministry, ang nangyayari tuloy ay mas nadagdagan ng problema ang church, nadagdagan ng problema ang pastor at saka yung mga staff sa church. Kaya napakahalagang malaman natin yung mga hakbang o mga importanteng puntos para maging effective yung ating youth ministry. Ngayon, hindi ko sinasabing ito lang yung mga bagay na kailangan nating malaman at kailangan nating paghandaan, kundi ito ay mga mahahalaga, mga importante o pinaka-importante. Kung lagyan mo ng pinaka-importante, ay hindi mawawala ito sa mga pangunahing listahan. At ito ay applicable din sa iba pang mga ministry na nais ninyong umpisahan o sa palagay ninyo ay kayo ay tinatawag ng Diyos na mag-start ng anumang ministry sa church na alam ninyong kailangan sa church ninyo. Ang mga bagay na ito na ibabahagi ko sa inyo o ituturo sa inyo ay mapapakinabangan ninyo. Okay, so number 1, how to have an effective youth ministry. Number 1, commit yourself to become an intercessor. Commit yourself to become an intercessor. Kaya ako sinabing commit dahil sa ang problema, nag-start siya to pray for the ministry. And then, syempre magbubunga ito. Whenever you pray for the ministry or for a specific kind of ministry, natural mag-bear fruit yung prayer. Kaya nga, without prayer, there will be no fruit. Hindi dahil sa gusto mo lang o dahil sa na-discern mo yung tawag ng Lord na ikaw ang mag-i-start or mag-i-establish ng ministry na yon, ay hindi sapat na basihan. Malaga, pero hindi lang yun ang magiging basihan para maging effective or maging successful yung pag-start ng ministry. Kailangan talaga na i-intercede. Ayan. Ito ang problema. Sa una ay masigasig tayo nag-i-intercede sa anumang pinapagawa ng Lord sa atin. At walang problema doon. Kailangan ganun talaga ang dapat natin gawin. We need to engage in intercession. Ngayon, ang problema, kung nakita na natin yung result ng ating pag-intercede, ang nangyari ay nagre-rely tayo doon sa past intercession natin. This is in some point ay umi-epekto pa rin, pero we need to intercede continually kung gusto nating maging continuous din yung result ng ating ministry. Kaya ako sinabing you need to
commit. Yung word na commit, di ba dyan galing yung word na commitment? So, kailangan natin magbigay ng commitment sa ministry na uumpisahan natin. Kailangan natin ibigay yung time natin, yung buhay natin, puso natin at kaluluwa at kalakasan sa ministry na yon. Lalo na kung talagang alam mong yun ay pinapagawa ng Lord sa'yo. You need to give your life to that work. And so you need to have a commitment to God, to yourself, and to that ministry, to the youth ministry, that you will intercede continually. So, kailangan mo ng commitment to become an intercessor. Ngayon, gaano ba ito kalaga? Titingnan natin yung mga ibang scripture verses na alam kong ito ay kailangan yung maunawaan. Although maraming mga scripture verses about intercession. So, titingin lang tayo ng mga specific na nalilinya siya doon sa ating pinag-aaralan. So, medyo magtatagal tayo dito kasi dahil mahalagang-mahalaga that in the ministry, we need to pray. We need to pray. Or ganito, we need to back up our ministry with prayer. So, youth ministry, kailangan niya maback-upan ng intercession. Kaya dito sa Isaiah chapter 66, Isaiah 66 verse 8. Tignan natin yung verse 8. Ano sabi niya dito? Who has heard such a thing? Who has seen such things? Shall the earth be made to give birth in one day? Shall the earth be made to give birth in one day? Or shall a nation be born at once? For as soon as Zion was in labor, she gave birth to her children. Yan ay spiritual principle na applicable sa prayer. Sabi niya, as soon as Zion was in labor. Ang sinasabi niya una, na ipapanganak ba ang isang bansa, isang nasyon ng minsanan lang o ng isang araw lang? Siyempre hindi. Hindi ka agad-agad nagkakaroon ng nation. Hindi ka agad-agad ay nakukonquer ang isang nation. And then, sinabi niya, as soon as Zion was in labor. Okay, yung Zion dyan, pwedeng i-represent niya or pwedeng ang tinutukoy niya sa New Testament ay church. As soon as the church, or sabi natin, as soon as the church leadership, or sabi natin, as soon as the youth leader travail or in labor. Kasi sa King James Version, travail, sabi niya. Dito sa New King James ay labor ang kanyang tinutukoy. Which is, ang tinutukoy naman is the labor pain. Yung pain na mararanasan ng isang manganganak. Yung pain na yon na kailangang maranasan o talagang dinadanas ng mga nanganganak ay prayer ang kanyang nais iparating sa atin, na without prayer walang ipapanganak, without
labor pain, hindi lalabas yung baby. So without prayer, hindi mo maipapanganak yung successful ministry. And then dito, i-ano natin dito, i-specify natin mabuti. Without intercession, there will be no harvest of souls. Ang problema dito, kapag hindi talaga nag-engage sa spirit, sa intercession, ang leaders and the others that are involved in that ministry ay hahanap sila ng alternative na pwede nilang gawing hakbang, umaasa na ito ay magpuproduce ng tagumpay o magpuproduce ng multiplication, magpuproduce ng attendance. Kasi hindi nga siya nagle-labor spiritually, which is prayer, kaya magle-labor siya ngayon sa ibang bagay. At once nag-labor tayo sa ibang bagay, at isinantabi natin ang prayer, yan yung sinasabi ng Psalms 127 ata yan. Sabi niya, they labor in vain. So ang dami mga labor sa ministry na walang kabuluhan dahil sa ipinagpalit nila yung labor na ito sa prayer. Instead na prayer sana ang manguna, ay nagle-labor na lang sila sa mga iba't ibang bagay. Dahil alam naman nila na hindi talaga magpuproduce ng success yung ministry na walang prayer, kaya they're trying to get that result from other works. Pero hindi mo pwedeng baliwalahin ang prayer. Maaaring makapag-produce ka sa sarili mong kakayahan at diskarte ng growth, no, sa ministry, but it will not last. No? Yung prayer talaga ang doon. Yung prayer talaga doon ang siyang magpapatagumpay at magpapanatili ng tagumpay. Kaya if you are involved in any kind of ministry, no, once na in-stop mo yung prayer life mo, especially your time to intercede your ministry, then that's the time na unti-unti nang magkakagulo, magkakasira-sira yung ministry ipinagkalob sa'yo. Okay, so sabi niya, as soon as Zion travailed, she gave birth to her children. So if the youth ministry will not travail, will not intercede, will not engage in prayer, then that youth ministry will not or will never become effective. Nag-i-exist lang siya, but it is not effective. Pag sinabi kong it is not effective, it is not meeting the needs of the youth. It is not setting the youth free. It is not an anointed ministry. Walang nabibreak na bondage sa buhay ng mga youth, at hindi sila nagpo-produce. Hindi magiging fruitful spiritually and in every aspect of their life. Hindi sila magiging effective, hindi sila magiging fruitful. Kasi nga yung ministry na kanilang kinalalagyan ay hindi siya effective. Hindi siya anointed. So hindi siya successful. Hindi siya
Hindi siya nakakagain ng ground spiritually, kumbaga. Hindi siya move forward to accomplish what God wants them to accomplish. Maaaring nakaka-accomplish sila ng mga bagay-bagay dahil meron naman silang pinag-uusapan i-accomplish, but without prayer at kapag yung pinaka-leader hindi siya naging intercessor, then akala nila nakaka-accomplish sila pero hindi nila na-accomplish yung plano ng Diyos sa ministry na yon. And that's why it is very important for the youth leader in the youth ministry, anyone that is involved in that ministry, it is very important for all of them to engage in intercession. At mas mabilis yung growth numerically ng youth ministry kapag ito ay nailalagay sa ayos, kapag yung intercession na nailalagay sa ayos. Magtataka kayo dahil sa hindi magtataka kundi alam nyo na ganun talaga mangyayari, na maaaring magtataka kayo dahil sa kung papaano yung mga pamamaraan na gagawin ng Diyos at na-surprise kayo. Pero alam niyo naman na magpuproduce, alam niyo naman na magpuproduce ng growth ang inyong ministry, ang youth ministry, dahil alam niyo nag-intercede kayo. Without intercession, you have no right to expect the growth sa church, youth ministry. So, kapag nag-travail in prayer, nag-labor in prayer, yung mga youth leader and the youth leaders, then saan mo yan? Magpuproduce yan ng numerical growth. May mga young people na dadagdag sa inyong ministry na hindi nyo akalaing sila ay makukonvert. Hindi nyo akalain na kahit manggagaling pa sa malayong lugar ay magbibigay ng commitment doon sa ministry ninyo. Yan ay mga posibleng mangyari once na nag-intercede ang youth leader and the other leaders involved. Okay, so dito pa sa Psalms 126. Psalms 126. Psalms 126. Tingnan natin yung verse 5. Sabi sa verse 5, those who sow in tears shall reap in joy. Basahin pa natin yung verse 6. He who continually goes forth weeping, bearing seed for sowing, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. Sabi niya, those who sow in tears. Prayer is like sowing in tears. Those who sow in prayer shall reap in joy. Bakit sinabing aani ka ng may kagalakan? Siyempre, when you intercede for new souls to come into your church, into your youth ministry, then magpuproduce yun ng result. New young people will come. Ngayon, imposibleng hindi ka sasaya kapag may mga bagong young people, lalo na kung ang mga bagong young people na ito ay mas agresibo at mas open-minded kaysa doon sa mga
existing young people ninyo. Mas active, mas mabilis mag-catch up, mas mabilis mag makaunawa ng mga revelation knowledge, mas mabilis sumunod. Kung yan ay mga characteristics ng mga bagong young people na darating sa church sa inyo, siyempre nakakapagbigay saya yon. Pero hindi mangyayari yon without sowing in tears or sowing in prayer. Yan sabi niya, he who continually, he who continually goes forth weeping or praying deep praying, deep prayer, intense prayer. Yung mga nagpapatuloy daw ng nagpipray ng ganon. Sabi niya, bearing seed for sowing. Para siyang nagtatanim. Para kang nagtatanim once na ikaw ay nag-engage sa intense na pagpipray para sa conversion ng mga panibagong young people na darating sa church ninyo. Then sabi niya, pag ganito, involve ka ng ganito. Sabi niya, shall doubtless, napaka-imposible, hindi nakakapangduda na magpuproduce ka ng growth or may mapuproduce na growth, may mapuproduce na conversion of young people sa church niyo. Kaduda-duda na hindi mangyari. Imposibleng hindi mangyari, ganun ang ibig sabihin. Napaka-imposibleng hindi mangyari na hindi ka mauuwi sa kagalakan. Imposible na hindi ka mauuwi sa kagalakan. Parang ganito, imposibleng hindi magkakaroon ng conversion of new young people sa church once na ikaw ay continually praying for the conversion of souls. Bringing his sheep with him. So, nagbigay siya ng assurance once na ikaw ay nag-intercede ng panibagong young people na darating sa church ninyo. Nagbigay ang Lord ng assurance na darating sila. Magkakaroon ng new miracle growth. So, imbis na makipagsabayan ka sa ginagawa ng ibang ministry na nag-aagawan ng young people, ay mag-engage ka na lang sa prayer. Kung may mga nababalitaan kang young people ninyo na hinihikayat lumipat sa kanilang church, o may mga young people kayong biglang nalaman ninyong napunta sila sa ibang church at lumalago sila, then maybe you need to rejoice for that. Dahil hindi mo naman sila ay tupa ng Panginoon. Ngayon, kung ganoon ang nangyayari, imbis na maging bitter ka sa kanila at doon sa church na kung saan sila lumipat, just engage in prayer na lang. Ituring mo na lang na yung mga youth ninyo na nalipat sa ibang church, ituring mo na lang na yun ay mga seed that will eventually produce harvest of many young people that are more anointed, more serious in their faith, in their spiritual life, kaysa doon sa mga nalipat sa iba. So, wag kayong magalit, wag kayong magtanim ng hinanakit. Kung parehas lang naman na, sabi natin full gospel yung kanilang nalipatan, full gospel ministry, praise God at nagpatuloy pa rin sila. Buti nga nagpatuloy sila di ba? Kaysa tuluyang mag-backslide. Okay, so, wag kayong magkaroon ng grudge sa church na kung saan ay lumipat yung youth ninyo. Kahit na ba siya ay inaasahan ninyo na maging
worship leader or maging minister sa church ninyo, makakatulong siya ng gusto. Kahit na ganoon, kung ang lumipat sa ibang church na galing sa inyo, na kabataan ay potential, di magsaya kayo kasi nagtanim kayo ng potential sa ibang church. So, ang darating sa inyo ay mas maraming potential na naangkin. Mas maraming angking potential ang darating sa inyong youth at mas marami-rami sila. Iba kasi yung attitude natin pagka may nababalitaan tayong young people na nalilipat sa ibang church. Hindi. So, kailangan mong mag-evaluate, syempre. Kailangan mong i-examine kung bakit. But at the same time, hindi ka dapat nagtatanim ng hinanakit doon sa mga lumipat at doon sa nilipatan nila. Sayang lang ang oras mo doon. It's a waste of time. Sisisihin mo ang sarili mo, sisisihin mo sila, or iba yung reaction ng nakikita ko sa karamihan. Mag-rejoice ka na lang and then engage in spiritual warfare, engage in intercession, ask the Lord for more conversion of young people sa lugar ninyo, ask the Lord to send more youth sa church ninyo. Ask nyo kay Lord na mag-raise up siya ng marami pang church leaders na mga kabataan sa church ninyo. Kung may lumipat, kung may umalis, let them go. Kung hindi rin lang pala sila lumalago sa church sa inyo, ba't ayaw nyo silang pakawalan doon sa church na pwedeng makatulong na lumago sila? Hindi pinagdadamot ninyo yung growth nila pagka ganoon. Kung hindi nyo sila kayang i-lead sa spiritual maturity, tapos merong ibang church na pwedeng makatulong sa kanila, hindi nyo dapat ipagdadamot yon. Ituring mo na lang na sila ay seed na itatanim ninyo sa ibang church. Okay? Ngayon, tinampan natin ang isang verse. Hindi lang isa, marami pa about sa prayer. It is sa New Testament naman tayo, sa Galatians chapter 4. Once na bilang kabataan, once na nakita nyo ang church ninyo na hindi na siya nagpo-produce ng mga panibagong young people. So wala nang young people na bago. Wala nang as in sila kayo na lang, no? Kayo na lang yung nagmi-meet ng mga kabataan. Wala kang nababalita ang mga bagong kabataang dumagdag o na-convert sa faith. Then you need to be responsible as a youth leader and a youth member sa church ninyo. Then you need to engage in intercession. No? Huwag nyo nang hintayin yung pastor ninyo na i-assign o mag-assign o i-remind sa inyo na you need to intercede. Hindi, gawin nyo na kaagad yun. Be a responsible youth member or youth leader sa church ninyo. Dahil soon as Zion travail, sabi nun sa Isaiah 66 na binasa natin, magkakaroon ng spiritual birth for new young people sa church natin. Okay? Wag na kayong magsisihan pa mga youth leaders. Wag na kayong magsisihan pa kung bakit walang mga bago o bakit may mga nababawas. Hindi. Get on your knees. Get on your knees. Ibalik mo kaagad yung passion mo sa Panginoon, sa kanyang salita, and to pray for others, and to pray for new believers to come, new conversion of souls sa church sa inyo. Okay, yan ay mas valuable yan na may tutulong mo sa pastor ninyo. Kahit na hindi mo siya mabibigyan ng love gift, ang mas malaking may tutulong mo sa kanya is
get on your knees and pray for new souls to come in your church. Pray for new young people to come to your church. Pray for new youth leaders. Yan. Okay, so Galatians 4, sa verse 19. Galatians 4:19. Sabi niya, my little children. Okay, so eto mga Galatians, tinawag ni Paul na mga anak niya. Anak niya sa pananampalataya. So, ibig sabihin, ituloy natin ba ako ipunto yung aking gustong idiin sa inyo. Sabi niya, for whom I labor in birth again. I labor in birth again until Christ is formed in you. Yan. Maraming interpretation dyan ng mga magagaling na tagapagturo ng Biblia, at isa sa mga interpretation nila ay yung kung paano daw nagsakripisyo si Apostle Paul na alagaan yung mga Galatian believers, ay yun daw yung tinutukoy niyang labor dito. Nag-labor siya na alagaan yung mga Galatian believers, lalo na nung sila ay bago-bago pa lang. Ngayon, hindi ko naman sinasabing mali. No? Dahil natural, labor yon, spiritual labor. But there is something more or something deeper than that. Based on Isaiah chapter 66, i-connect natin ito sa Isaiah 66. As soon as Zion, the church, labor or travail, it gives birth. It will give birth. Ang tinutukoy niya talaga na travailing or labor ay yung prayer ni Apostle Paul. Yung kanyang prayer, yung kanyang masidihing pagpipray na dahil sa sobrang pagnanais niya na mangyari ito, napupunta siya sa punto na napapaluha, napapaiyak. Yan ay labor, pain, prayer. Kapag nandun na tayo sa punto na yon, then magagaya natin sa Apostle Pablo, nagkaroon siya ng mga spiritual na anak. Kasi kahit gaano kakagaling mangaral at gaano kakagaling mag-alaga ng mga bagong convert sa Lord without prayer, hindi siya gaano maging effective. Para ka lang nag-organize ng isang organization pag ganon, na nag-gather mo yung mga tao, na pa-member mo sila sa iyong samahan, pero hindi mo magagawa yung i-advance ang kingdom of God, yung agenda ng Lord sa kanyang kaharian. Hindi mo magagawa yon dahil sa meron ka lang kakayahang mag-organize without intense prayer. Okay, so bago na-convert yung mga Galatian believers, ay nag-pray muna si Apostle Paul ng panalangin hindi basta-basta. Yung panalangin, hindi panalangin lang ng parang bata, kundi seryosong panalangin, malalim na klase ng panalangin.
may pinaghuhugutan kumbaga. At ang pinaghuhugutan niya ay kung hindi niya gagawing mag-pray for the conversion of new souls, then they will go to hell. Yan ang pinaghuhugutan ni Apostle Paul. Kaya siya ay napupunta sa level ng prayer na kung saan siya ay napapaluha at napapaiyak. Dahil sa pagmamahal niya sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Lord, yung pagmamahal niya sa kaluluwa ng mga taong ito na mapupunta sa impyerno kung hindi sila makakakilala sa Panginoon. Diyan siya humuhugot ng kanyang panalangin. Kung kaya't siya'y napapaluha at siya'y napapaiyak. At yun ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng mga spiritual children. Kung gusto natin magkaroon ng spiritual children, then siguro ay may mga dapat kayong isantabi and then ibalik nyo sa priority ninyo, priority list ninyo, ang intercession. Alam niyo, mas masasatisfied kayo sa result ng intercession ninyo kaysa doon sa result ng sarili ninyong lakas, sarili ninyong katalinuhan, sarili ninyong kahusayan. Binasa natin kanina doon sa Psalms 26 na imposible na hindi ka mag-harvest. Imposible na hindi ka mauuwi sa kagalakan once na ikaw ay continually weeping in prayer, crying out to God for the salvation of souls. Okay, then sabi niya, parang ganito, pagka ipaparaphrase natin, ang ibig sabihin ni Apostle Paul. Noon, sabi niya, nag-labor ako in prayer para maging spiritual na anak ko kayo. Ngayong naging spiritual na anak ko kayo, kailangan ko ulit, no? Kailangan ko ulit na mag-labor in prayer. Hindi para kayo maligtas ulit, naligtas na kayo. Kailangan kong mag-labor ulit, kailangan kong mag-intercede ulit, not for your conversion, but for your spiritual maturity. So, ibig sabihin, without intense prayer, without intense intercession, there will be no conversion. Without intense prayer, there will be no spiritual growth doon sa mga converted new believers. Okay, so magsasama talaga yung binhi at tubig, binhi at pagdidilig. Yung binhi na salita ng Diyos itinatanim sa puso ng mga tao, pero kailangan natin diligin at ang magdidilig noon ay ang prayer. Dahil through prayer, the Holy Spirit will be activated to do works in the hearts of people. Para mag-work ang Holy Spirit sa buhay ng mga young people, we need to pray. We need to pray. And then magkakaroon ng mga supernatural change sa buhay ng mga young people once na nag-engage tayo sa intercession. At yung result na yan, magkakaroon ng supernatural change sa buhay ng mga young people ay yung result na yon ay sa totoo lang matagal na natin gustong makita, pero hindi natin makikita yon sa kanila once na walang intense prayer.
Sa Colossians chapter 4. So, tinan niya, hindi magkakaroon ng bagong youth sa church ninyo, sa youth ministry ninyo, kung hindi kayo magpipray continually. At kung sila ay na-convert na, sila ay napunta na sa church ninyo, na-convert na sila, then hindi sila lalago kung walang intercession. Kailangan nila na maipag-pray. Kailangan ng intercession bago sila lumago. Sa Colossians chapter 4. Colossians chapter 4. Tingnan natin yung verse 12. Colossians 4:12. Epaphras, who is one of you, a bondservant of Christ, greets you, always laboring. Always laboring. Then, tinukoy niya kung ano yung labor na tinutukoy na sinasabi. Kasi yung labor na ito ay si Apostle Paul nagturo sa kanya. Dahil buhay ni Apostle Paul mag-labor in prayer. So, itinuro niya ito sa kanyang mga leaders na raise up at tinuro din niya sa mga members. So, sabi, Epaphras, who is one of you, a bondservant of Christ, greets you, always laboring fervently for you in prayers. Always laboring fervently for you in prayers. Para saan? Yung kanyang labor, yung kanyang nag-aapoy na labor, which is prayer, nag-aapoy na prayer. Sabi niya, that you may stand perfect and complete in all the will of God. Perfect and complete, ibig sabihin ay fully developed. Maturity ang tinutukoy. Yung mapunta sa sentro ng kalooban ng Diyos sa buhay nila. So ngayon nakita natin dito, very clear kung anong klaseng labor yung kanyang tinutukoy na nakita na natin kanina sa Isaiah, sa Psalms, and in Galatians. And then dito, in-specify ni Apostle Paul kung anong klaseng labor ang kanyang tinutukoy, which is fervent prayer. The fervent prayer for conversion of souls, crying out to God for the Holy Spirit to move in the hearts of unbelievers, so that these unbelievers will come to know Christ and call on the name of Christ and accept Christ to be their Savior. Crying out to God that these new converts, these new believers in our church, these new young people will grow in their knowledge of Christ and to be fully developed and live at the center of God's will for their life. Yan ang iniiyak ni Epaphras. Sa King James, mababasa niyo, laboring fervently day and night, laboring day and night. So grabe yung commitment ni Epaphras to intercede. Kailan tayo magkakaroon ng commitment na ganyan? Kung talagang gusto natin makita, magkaroon ng maraming bagong young people sa church natin, at kung talagang gusto natin makita na yung mga young people sa church natin ay mabago yung kanilang buhay ng tuluyan, kung talagang gusto natin makita yan, then yan ang pinakaunang dapat mong gawin. You need to commit yourself to become an intercessor. You
need to become an intercessor. So, ang youth leader, lalong-lalo na youth pastor, siya dapat ang magpapakita ng example. Siya dapat ang magsiset ng model, magsiset ng example. Siya dapat ang magiging modelo sa ministry na yun. Okay? Hindi pwedeng iasa mo sa mga iba. Hindi, ikaw mismo na youth pastor or youth minister or youth leader, ikaw mismo as a youth leader ang siyang mangunguna. Ikaw ang leader. So ikaw ang mangunguna. Ang leader, siya yung sinusunod. At ang susundin sa'yo yung ginagawa mo. Hindi ikaw ang susunod sa ginagawa nila, kundi sila ang dapat susunod sa gagawin mo. So, kailangan kong antigin ang iyong pag-iisip, ang iyong pananampalataya. Kasi baka bilang youth leader, ay imbis na yung gagawin mo ang susundin nila, baka yung ginagawa nila ang sinusunod mo. So as a youth leader, set a good example to become a prayer warrior and then influence others to become prayer warriors. Hindi yung kung may mga worldly na mga young people, ay nagiging worldly ka na rin, sumusunod sa kung saan yung daloy. Hindi ganyan ang youth leader. Hindi ganyan ang youth minister. Youth minister, dapat magsiset kayo ng example, gagawin ninyo, and then i-encourage mo silang gagawin din nila. Hindi nila alam, ipakita mo kung paano gawin para makita nila kung paano gawin. Okay, so pag tayo nag-engage ngayon sa intercession for the growth of our young people, paano natin ito gagawin? Okay, so si Apostle Paul, marami siyang mga examples, marami siyang mga ikinuwento niya bilang bahagi ng kanyang pagtuturo. Yung kung paano siya mag-intercede sa mga bagong converts. Then tingnan natin yung mga ibang example niya. Dahil pwede nating i-adopt ito sa ating prayer life na ipag-pray yung mga bagong young people sa ating church. Yan sa Ephesians chapter 1. Tingnan natin yung verse 15. Ephesians 1:15. Sabi niya, "Therefore, I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus, and your love for all the saints." So kailan nag-engage siya sa intense and fervent prayer si Apostle Paul sa mga Ephesian believers? So, kailan siya nag-commit? Kailan siya nagkaroon ng commitment to pray for the Ephesian new believers? Nandiyan, sabi niya, after I heard of your faith. After I heard of your faith. Hindi natin alam kung kailan binalita kay Paul yung kung kailan sila na naging believer. Hindi natin alam kung kailan. Pero I believe sa panahon ngayon ay mga babies pa spiritually yung mga Ephesian believers. At makikita natin yan sa mga ibang sulat niya. There's spiritual babies pa yung mga Ephesian believers. Hindi nag-engage
sa fervent prayer si Apostle Paul for their spiritual maturity. Kaya sabi niya dyan sa verse 16, "Do not cease to give thanks for you, making mention of you in my prayers." Sabi niya, hindi ako hindi ako tuminto, hindi ako tumigil. Ibig ba sabihin, 24 hours nag-pray si Apostle Paul para sa kanila everyday? Hindi naman. Yung consistency nung pagpipray ni Apostle Paul para ang mga new believers na ito ay lumago. Kasama sila lagi sa kanyang prayer life. Making mention of you in my prayers. Verse 17. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. So yan ang ipagpipray mo sa mga bagong young people sa church ninyo. That God will give them the spirit of wisdom and revelation. Kung yan ang siyang mangyayari sa mga young people sa church natin, bawas problema. Kasi ang ginagawa natin, we are trying to change them. Pero sa pilitan lang yung iba sa kanila kung magbago. Sa pilitan lang kung tanggalin yung kanilang mga bisyo. Pero once na ang mga young people na ito nagkaroon ng spiritual wisdom at nagkaroon sila ng pangunawa sa mga revelation knowledge about sa ginawa ni Kristo, kung ano ang pakinabang ng ginawa ni Kristo, then they will be delivered. They will be delivered supernaturally. Verse 18, sabi niya, the eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of His calling, what are the riches of the glory of His inheritance in the saints, and what is the exceeding greatness of His power toward us who believe, according to the working of His mighty power. So, ma-activate yung power ng Lord na ito through the Holy Spirit. Once na ang isang tao, once na isang believer ay nagkaroon ng enlightenment, once na nagkaroon ng knowledge, wisdom, and revelation, then doon na-activate yung power of God to change their life. Kaysa doon sa pinipilit mo silang magbago, ginagwardyahan mo sila para hindi bumalik sa dating bisyo. Hanggang kailan? Ang kailangan nila is spiritual enlightenment. Kailangan nila is enlightenment kasi mahirap mo kasing putulin yung isang bagay na nakasanayan na nilang gawin, habit na nila. Buti kung pwede kang pumasok sa kanilang brain at putulin mo yung mga wirings ng kanyang mga brain na dahilan kung bakit yun ay naging parte ng habit nila at naging parte ng routine ng buhay nila. Kung ma-unwire mo sana, yun pwede. Pero imposible yun. Napaka-imposible yun. Ang kailangan nila is spiritual understanding. Yung buksan ng Lord ang kanilang kaisipan. Yun ang kailangan nila. Kasi hindi nila nakikita Hindi nila nakikita yung magiging future nila doon sa habit nila. Close yung understanding nila sa bagay na yan. So, hindi nila nakikita yung
kung sino yung nasasaktan habang ginagawa nila yon. Hindi nila nakikita kung ano ang masamang epekto nito sa kasalukuyan at sa hinaharap ng kanilang buhay. Pero kung binuksan ng Lord ang kanilang kaisipan, makikita nila ang lahat. Makikita nila kung bakit si Jesus Christ pumunta sa cross. Makikita nila kung bakit si Jesus Christ nag-suffer. Makikita nila kung bakit kinailangan ni Jesus Christ pumunta dito. Makikita nila yung kanilang pagkatao. Makikita nila yung kanilang kalagayan makikita nila yung kanilang kalagayan bilang bihag ni Satanas at makikita nila yung kung paano sila pinalain ni Kristo. Makikilala nila si Kristo ng lubusan. Makikita nila ang panawagan ng Lord sa kanilang buhay. Yan ang mga mangyayari, posibleng mangyayari once na na-enlighten ang kanilang kaisipan. Pero hindi magkakaroon ng enlightenment kung hindi natin gagawin yung ginawa ni Apostle Paul na nag-pray siya fervently for the Ephesian believers. So, kailan natin gagawin yan habang ang mga young people natin ay patuloy na binibihag ng kaaway at patuloy na bihag ng lust of the flesh or desires of the flesh. Yung paninigarilyo is desire of the flesh. Kahit na kausapin ninyo sila, kausapin yung mga naninigarilyo. Kung wari ayaw na nila, pero once na hinahanap na ng kanilang panlasa yung nalalasahan nila pag naninigarilyo, once na naaamoy na nila, once na nakakakita na sila ng mga naninigarilyo, same din sa mga ibang bisyo. So, yung kanilang katawan ay nanginginig na kung hindi magpapagustuhan. So, that's the desire. Lust, pressures of the flesh or desires of the flesh. Yeah, so, yung mga naninigarilyo, umiinom, they are bound by the works of the flesh. They are bound by their own lust of the flesh. They cannot handle it. They cannot say no to their flesh because their flesh is still their Lord. Hindi pa nila talaga sinurrender kay Lord ang kanilang buhay. After lang sila sa kanilang narinig about the eternal life. Pero hindi pa nila talaga sinurrender yung kanilang will, yung kanilang mind, yung kanilang emotion, yung kanilang flesh, yung kanilang body, yung kanilang desires, will. Hindi pa nila talaga na-surrender yan. Bakit? Kasi hindi pa nagkakaroon ng enlightenment. Ang tao na isusurrender lang niya yung isang bagay na naunawaan na niya. Na isusurrender lang niya sa Lord yung aspeto, yung area ng buhay nila na naunawaan na nila ang Lord sa area na yon. Hanggat hindi nakakaroon ng enlightenment, hindi nila maisupo yan. Hindi magre-reign ang Lord sa buhay nila sa area na yon hanggat hindi nagkaroon ng understanding. Kaya kailangan na mangyayari yon at mapapabilis pag may intercession. Mapapabilis ang pagbabagong buhay ng mga young people kapag mayroong involved sa fervent prayer. Laboring consistently. Always laboring. Tulad ni Epapras. Tulad ni Apostle Paul. Para maging fully developed at nasa sentro ng kalooban ng Diyos. Kaya wala na tayong oras.
tutuloy natin ito sa susunod na meeting natin. Hindi tayo makaalis dito sa intercession kasi yung mga susunod ay resulta ng pagiging fervent intercessor natin. Yung mga susunod pang hakbang, nakasalalay ang mga ito sa pagiging prayerful natin. Kaya medyo matatagalan tayo sa number 1, kung paano magkaroon ng effective youth ministry. Okay, you're blessed.